sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Sharing the Vision. Ako po si Alexa Tahod at kasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Kamusta po kayo, Pastor Brian? Mabuti naman at nakukumustahin din natin ang ating pong mga kaibigan. Kumusta po kayo dyan? Lahat po ng mga nakikinig ng Sharing the Vision. Inaasahan po namin na magiging makulay at makabuluhan ang ating pong pagsasama sa oras na ito. Ang napag-usapan natin, Pastor Brian, sa previous na mga episode, nag-center tayo sa formalism. At ngayon naman, ang topic natin is ang danger upon depending on human plans and methods. Ano po ba, Pastor, ang danger sa ganito? Well, ito yung hindrance kung bakit hindi tayo mabuhay sa righteousness ng ating Panginoon Jesucristo. Yung sobra tayong hanga sa sarili nating yung kaunawaan. Sabi sa Biblia, trust the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Sabi, do not be right in your own eyes and shun evil. Ibig sabihin, merong danger na baka pag gumaling tayo, maging sufficiente tayo sa ating sarili na hindi na tayo dumepende sa Panginoon. Yun yung danger ng mga human plans and methods. Lalo na pag kinredit natin sa ating kagalingan yung mga success na meron tayo. So, unahin natin na naalala mo ba yung panahon ng Panginoon Jesucristo sa Matthew chapter 12, binabanggit na yung ang Panginoon ay nagpapagaling sa araw ng Sabat. Masyado yung paghanga nila sa pagkikip ng Sabat nila. In fact, during those time, dinagdagan pa nila ang mga kautusan ng Panginoon, ng almost 800 na mga regulasyon sa Talmud kung paano pananatili ng araw ng Sabat. Ang problema, rigid na yung kanilang pagkikip ng Sabbath na hindi na nila nalaman na dumating ang Panginoon yung pinaka-essence ng Sabbath. Kaya, imbis na maka-benefit sila para sa tao, naging curse tuloy ang Sabbath para sa human beings. Naalala mo pa ba halimbawa si Joshua, nung pinaligiran nila yung Jericho. Ano yung paraan ng Panginoon para sila'y manalo? Ganun lang, paikot-ikot ng 7 beses pagkatapos ay nag-trumpet. Kaya mo bang i-credit yun sa tao? Hindi, kasi imposible silang manalo ng ganun lang eh. That's it. So, parang ang ginagawa ng Panginoon, pilit na binabago ng Panginoon yung method na meron ng tao kasi baka i-credit nila sa kanilang sarili yung kanilang pagkapanalo. Halimbawa, si Gideon. Si Gideon, kumuha lang siya ng banga, pinakuha niya ng banga yung mga tao mula sa how many thousands of people. Ni-reduce niya lang sa 300. Para sabihin talaga nila na hindi yung methods nila ang nanalo dun. Tapos kumuha ng banga, nilagyan ng ilaw, pagkatapos kumuha ng trompeta, pinabasag yung banga, tapos nung makita yung ilaw, nagtrompeta sila, nanalo sila, nag-away yung mga kalaban. Very strangely, na yung pagkapanalo nila hindi pwedeng i-credit sa tao. So from time and time again, gumagawa ang Panginoon ng paraan para ipahiya yung human methods. At saka, Pastor, habang mas nagiging imposible yung situation, kapag nagkaroon sila ng victory, even though impossible, mas na-uplift yung power ng Panginoon. That's it. And then, magiging dependent sila sa Diyos kaysa maging dependent sa tao. Kaya, ang sabi sa Biblia, laging sinasabi sa Old Testament na mapalad ang tao hindi nagtitiwala sa chariots. Ibig sabihin, mapalad ang tao na hindi nagtitiwala sa sariling ingenuity, lakas, at saka talino na meron ng tao. Kasi, lahat ng yun ay pwede mong sandalan para bumagsak ka. Kasi pag sumandal ka na doon, siyempre, kulang na ang panahon mo para manalangin. Kulang na rin ang panahon mo para sa Panginoon. At yun ang ikababagsak mo. Ito yung nangyari sa ating church during that time. Sa sobrang paghanga sa sistema, hindi na sila nagtiwala sa Panginoon. At nung binibigyan sila ng bagong mensahe, noong 1888, hindi sila nakikinig kasi para sa kanila, sufficient na yung mensahe na tinanggap nila at ayaw nilang mabago yun. Dahil parang nung dumating ang Panginoon, ayaw baguhin ng mga Pariseo at ng mga Eskriba at ng kaparian yung kanilang sistema. Kaya bumagsak, pinabagsak ng Panginoon dahil ang pundasyon nun ay hindi ang Panginoon, kundi ang kanilang mga sarili. So, punta tayo dito halimbawa sa unang statement, pakibasa. Review and Herald, May 6, 1890. This is 2 years after the General Conference, Minneapolis. Sinasabi dito, while we are encased in self-righteousness and trust in ceremonies and depend on rigid rules,
we cannot do the work for this time. So, pagka tayo ay may self-righteousness, kaya mahalaga ang vegetarianism. Pero kapag ka ang vegetarianism, take for example, ay nag-replace na ng righteousness ni Christ, hindi na tayo karapat dapat sa gawain ng ito. Nadi-disqualify tayo pag yun na ang nagiging righteousness natin. At saka pagka hinatulan na natin yung iba na hindi mga vegetarian, ni-replace na ito si Jesus. This is anti-Chrism. Ibig sabihin, anti-Christ ito. Isa pa, trust in ceremonies. Yung pagtitiwala natin sa mga seremonyang meron tayo. Halimbawa, iniisip natin na naliligtas tayo sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Although may part, pero hindi talaga yun yung meaning of our Hindi salvation. talaga yun. As in, definitely, it's not by baptism that we are saved. Kundi, yung baptism, yun yung enactment ng ating pagsisisi, ipinapakita natin doon. Pero pagka inisip natin na nabaptize ako, naligtas ako sa pamamagitan ng bautismo, nasaan na si Christ doon? Nasaan si Christ doon sa bautismong yun? Nasaan yung kamatayan ni Kristo sa bautismong yun? Maliban ng maisip mo yung cross ng Calvary, Romans chapter 6 verse 1 to 3, sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na kayo nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Na kayo nabautismuhan sa kanyang pagkalibing? At ito sa kanyang pagkabuhay na maguli? Kung naiisip mo na yung bautismo ay simbolo lang ng kamatayan ni Kristo, ng pagtanggap mo kay Kristo, then merong kabuluhan yung bautismo. Kagaya ng pag-o-offer nila ng lamb. Kung iniisip mo na sa pag-o-offer ng lamb, may kabuluhan yun at yun ang nagliligtas sa'yo, doon ka babagsak. Pero pag iniisip mo yun ay simbolo lang ng lahat ng ginawa ni Kristo para sa'yo, then yung ginawa ni Kristo ang merito ng ginawa mong symbol o ceremony. Ganito ang nangyari. Iniisip natin na yung Sabbath mismo ang nagliligtas. Hindi natin naisip na si Kristo yung mismong Sabbath natin. Siya yung ating kapahingahan na kapag tayo lumapit sa Kanya, sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayo na nga bibigat ang lubha at pagpapahingahin ko kayo. Ang kapahingahan na kay Kristo, wala dun sa Sabbath. Wala doon sa Sabbath. So, in danger tayo na mapunta doon sa externals. Ang sabi ni Ellen White sa Review and Herald, January 25, 1887, pakibasa. The observance of external forms will never meet the great want of human soul. A mere profession of Christ is not enough to prepare one to stand the test of judgment. Halimbawa, external forms. Yung pagtupad natin sa 10 utos are all external forms. Halimbawa, keeping the Sabbath. Halimbawa, igalang natin ang ating mga magulang o kaya hindi pangangalunya. So, pag hindi ka ba nangangalunya by forms, halimbawa, pure na yung puso mo. It doesn't follow. It doesn't follow na dahil hindi ka nangangalunya. Halimbawa, yung lagi nating inaano na pagka may singsing ako, tapat ako sa aking asawa. Really? So, yung walang singsing, hindi tapat sa pag-aasawa? At saka yung may singsing, kahit anong gawin niya, tapat siya? It doesn't follow. Yung external forms, yung paglalagay mo ng mga singsing, external forms din, at saka wag mong hahatulan yung walang singsing. Kasi wala yun sa singsing ang pagtatapat ng isang tao. In the same way, pwede nating i-assume sa ating mga activities na tayo, pero these are all externals. O pakibasa, Review and Herald, January 4, 1893. Let us not forget. Let us not forget that as activity increases and we become successful in doing the work that must be accomplished, there is a danger of trusting in human plans and methods. There will be a tendency to pray less and to have less faith. Grabe, Pastor, no? Kahit marami daw tayong ginagawa, possible na bumaba yung faith natin sa Panginoon. Kasi parang ginagawa natin panuhol sa Panginoon yung lahat ng activity na. Halimbawa, nag-crusade ka. Nung nung nagko-crusade ka, hindi ka marunong magsalita. Nagpipray ka ng maigi from Holy Spirit kasi hindi mo alam kung paano. Tapos nakahikayat ka ng mga kaluluwa, tuwan-tuwa ka, pinupuri mo ang Panginoon. Abay, nung tumagal, marami ka ng sistema, magaling ka na mag-preach. Abay, less time na yung prayer mo kasi pakiramdam mo, kayang-kaya ko na to. Alam ko paano manghikayat ng marami. Paano mag-appeal sa mga tao at paano sila hikayatin. Halimbawa, may mga sistema ako dati ng panghihikayat ng kaluluwa na very strategy-centered or human-centered yung strategy, hindi talaga panalangin. Halimbawa, imbis na hikayatin mo yung tao na, handa ka na mabang pagbinyag? Didiretsuhin mo na kagad siya ng halimbawa, ano ang gusto mong damitin sa binyag? Yung itim o puti? Siyempre, natipilitan siya na sabihin, pero yun ay mga sistema na human strategy na less na ang time mo for prayer dahil so dependent ka na masyado
sa iyong sarili. Kaya minsan, ang galing-galing mo mag-solicit ka, dadami yung pera mo, pag marami yung pera mo, ay di natutunan mo na yun. Pero those are human strategies. Hindi ka nabubuhay by faith sa ibibigay sa iyo ng Panginoon, kung paano ibibigay ng Panginoon. And those things ang nagpapaliit ng ating pananampalataya. Imbis na lumaki ang pananampalataya natin, dahil sa dami ng accomplishment natin sa buhay, pakiramdam natin na galing yun sa mga abilidad natin. Although ginagamit ng Panginoon yun para mabless ang maraming tao dahil sa'yo. Pero ang problema, hindi ka ginagamit ng Panginoon. Ginagamit mo ang Panginoon sa personal mong motibo para ma-credit sa'yo. Kaya ngayon, makikita mo pag fleshly ang isang tao o hindi siya nabubuhay sa espiritu. Lagi ang pinag-uusapan kanino ba i-credit yan? Yung baptism na yan, kanino i-credit yan? Sino ba may credit yan? Yan. May ganun pala. May ganun. May ganun talaga. At makikita mo na parang, ginagawa naman namin to para sa credit mo naman to. Ibig sabihin nun, hindi talaga tayo nabubuhay sa espiritu. Nabubuhay tayo sa human strategy. Ngayon, isa pa. Review and Herald, February 27, 1894. Spiritual things have not been discerned. Appearance and machinery have been exalted as of power, while the virtues of true goodness, noble piety, and heart holiness have been made a secondary consideration. That which should have been made first has been made last and of least importance. Ayan. So, dapat mag-ingat tayo na yung mga forms, yung mga strategies natin, mga plans natin, strategic plan. Minsan kasi parang wala nang space yung Holy Spirit para gumalaw doon. Halimbawa, gumagawa ka ng sermon. Nagawa mo ng sermon mo, napakaganda. Ganda, maayos na maayos. Pero sarili mong style yun. Wisdom mo yun. Pagka pinrich mo na siya, tapos sinasabi ng Holy Spirit sa'yo na, singitan mo yan, bigyan mo nito, o kaya wag mong i-preach yan, ito. Hindi ka na, ayaw mo na kasi parang natatakot ka na, kinakabahan ka na. Halimbawa, binigyan ka ng part, magaling ka sa music, binigyan ka ng part mag-preach, ayaw mo mag-preach. Sasabihin mo, pwede po bang sa music na lang ako? Of course, tama yun kasi yun ang gift mo. Pero, kaya lang naman ang dahilan mo, gusto mo sa music ka na kasi doon ka magaling. Hindi mo na kailangan masyado mag-pray. Parang natatakot ka magkamali. That's it. Parang pride mo na baka pag napahiya ako. Pero at the same time, parang hindi ko na kasi gaano kailangan mag-pray pag sa music kasi magaling na ako dyan. So, ang greatest, weakest point mo ay yung strength mo. Naintindihan mo? Yung weakest point mo, yung strength mo, bakit? You lean on them. Kapag ka ikaw ay sumandal na sa galing mo, dun ka pinakamahina. Kasi, pababagsakin ka talaga ng Panginoon. Ano ba yung quotations na ibinigay ko dito? Mamaya, papunta tayo dito. Pero sabi dito, the Lord, sabi niya, HDL, page 18:3, the Lord can do but little for the children of men. Pakibasa. Because they are so full of pride and vainglory. They exalt self, magnify their own strength, learning, and wisdom. It is necessary for God to disappoint their high hopes and frustrate their plans, and that they may learn to trust in Him alone. All our powers are from God. We can do nothing independent of the strength which He has given us. Sabi, ito yung pinakamasakit sa lahat ng quotation na to. It is necessary for God to disappoint their hopes and frustrate their plans. Kaya pag halimbawa, nag-apply ka ng US, no? Apply ka, nag-ano ka na ng visa, tapos bumagsak ka. Sabi dito, it is necessary for God to disappoint their hopes and frustrate their plans. It is for your own benefit na bumagsak ka. Kasi kung hindi ka babagsak, halimbawa si Pedro, kung hindi bumagsak si Pedro, hanggang mayabang pa rin siya. Kaya nung bumagsak siya, pinabagsak siya ng Panginoon, i-recover naman siya ng Panginoon, pero not in his own strength. Talagang magtitiwala na siya sa strength ng Panginoon. So hindi ibig sabihin na bumagsak ka, manghihina yung loob mo. Manghihina ang loob mo kasi nakasentro ka sa sarili mo. Pag nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, at iniisip mo na, hindi, pero I need to go on. So how can I go on? Maglilina ako sa Panginoon. Bibigyan ka na ng success ng Panginoon in His strength. Tsaka, Pastor, pumapasok dito yung mga prayers na hindi na-answer. But then, through all that unanswered prayers, you will realize na, ay, mas marami pa palang plano ang Panginoon para sa akin, which is greater kung ano yung mga naplano ko. Usually, kaya lang naman hindi na-answer yung prayer kasi lagi kang tiwala sa strength mo. Pagka nagtitiwala ka sa strength mo, talagang hindi talaga ng Panginoon tutuparin yung prayer. Bakit? Kasi baka matutunan mo na magtiwala sa sarili mo.
At pag naging dependent ka na sa sarili mong lakas, wala ka ng tunay na lakas. Kasi wala ka namang lakas eh. Kaya minsan iisip mo, mapapalusot ko to, kaya to. Tapos pag nag-fail, grabe yung discouragement mo. Hanggang sa ma-realize mo na wala pala akong dapat itiwala sa sarili ko. And then you begin to trust in the Lord. Saka pa lang ka bibigyan ng success ng Panginoon. So I think in that failure, you become successful. Yung failure na yun ang nagbigay sa'yo ng strength kasi nag-lean ka sa Panginoon. Halimbawa, ito na naman. Review and Herald, March 20, 1894, pakibasa. When fastings and prayers are practiced in self-justifying spirit, they are abominable to God. The solemn assembly for worship, the round of religious ceremonies, the external humiliation, the imposed sacrifice, all proclaim to the world the testimony that the doer of these things considers himself righteous. Ayun. Kaya nakita mo yung yung Pharisee. Tingnan natin, napakaganda. Luke chapter 18. Para medyo ma-observe natin kung gaano ka-deceptive yung self-righteousness. Luke chapter 18. Okay, Luke chapter 18. Okay. Verse 9. Sige, tuloy-tuloy mo hanggang 14. 18 verse 9. And he spake this parable unto certain which trusteth in themselves that they were righteous and despised others. 2 men went up into the temple to pray, and one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice a week, I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes upon heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. O, tinan mo. Tinan mo yung kanyang tinan mo yung kanyang tingin sa kanyang sarili. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I'm not like Buti other na men. lang, hindi ako katulad niya, parang ganun. Tinan mo yung kanyang standard. Ang standard niya kung bakit siya mataas dahil dun sa kapwa niya tao. Parang kinukompare niya yung sarili niya dun sa Hindi si Christ yung comparison niya. Pangalawa, so number 1 yun ha. Number 1. Number 2, extortioners. Hindi daw siya nag-extort. So, pangatlo, unjust. Hindi raw siya unjust. Pang-apat, adulterers. Hindi raw siya adulterer. Pang-lima, even as the tax collector. Pang-anim, I fast twice a week. Pang-pito, I give tithes of all I possess. 7. yung mga defense niya para sa sarili niya na mabuti siya. Alam mo kung ganun. ibig sabihin ng 7? Complete. This signifies that he thinks he's perfect. Completely safe and just That's and it. righteous. According to what? According to his own standard. At ang standard niya hindi si Kristo. Ang standard niya ang kanyang sarili compared sa ibang tao. Pagka ganito talaga, pag ang standard mo hindi si Christ, at ang standard mo ay yung kapwa mo tao, talagang may isip mo mas mataas ka kaysa sa iba. And yet, itong tax collector na nandito, binabayo ang kanyang dibdib, hindi makatingin sa langit, humihingi ng mercy sa Panginoon, ang siyang nakatanggap, ang sabi, was justified. Siya lang ang nag-justified. Kaya sabi dito, he who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself will be abased. So, dito, makikita natin ang paraan ng Diyos baliktad sa paraan ng tao. Kaya ito sabi dito, the solemn assembly for worship, the round of religious ceremonies, the external humiliation, yung pag-aayuno, yung paglalagay ng lupa sa buhok, and imposed sacrifice, yung pagsasakripisyo, nag-iika po ako ng lahat ng meron ako. Sacrifice to eh. Kaya sabi ng Panginoon, though I speak with the tongues of men and of angels and have not love, I became a sounding brass and a clanging cymbals. And though I have the gift of prophecy and understand all things and all mysteries and have not love, kahit na alam mo lahat ng doktrina, pag wala sa iyo ang pagmamahal ng Panginoon, I am nothing. And though I give my body to be burned and give my goods to feed the poor and have not love, I am nothing. So, hindi dun nakabase. Hindi nakabase sa dami ng alam mo, hindi nakabase sa laki ng sakripisyo mo, yung pagmamahal na meron ng Panginoon sa iyo. Saan siya nakabase? Tuloy tayo. Sabi niyo, these things call attention of the observer of the rigorous duty, saying, this man is entitled to heaven, but
it is all a deception. Parang niloloko lang niya yung sarili niya. Kaya pagka sinabihan ng iba, alam mo, pag yan di naligtas, hindi ako maliligtas. Kasi parang ang standard nila, grabe na yung taong yan. Pero hindi ganun ang Panginoon. Alam mo, baliktad ang Panginoon. Ang Panginoon, mas binavalue niya yung taong mababa ang tingin niya sa sarili niya. Bakit? Kasi yung baba ng tingin niya sa sarili niya, yun ang finifill in ng Panginoon ng kanyang kabutihan. Pero ang tingin niya sa sarili niya ay mataas at napakabait, wala nang space ang Panginoon sa buhay niya. Nakuha mo ba yun? Anong reaction mo doon? Parang, how can God fill you if you are so filled of your own That's self? it, of your own righteousness. You don't need the righteousness of Christ if you think that you are already of yourself righteous. Bakit kailangan pa si Kristo? Kung sobrang righteous ka naman. Pero pag nagpakalapit-lapit ka kay Christ, kahit righteous ka na, ma-feel mo talaga na wala ka, as in zero ka talaga. Kung hindi lang zero, negative na negative ka talaga. And then, by that, makikita mo na yung efficacy ng righteousness ni Christ. Kasi syempre, hindi ka pwedeng maging empty lang na walang-wala. Syempre, you would long for the feeling of the righteousness of Christ. Kaya seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Yung the kingdom of God at saka yung righteousness will be added to you. You will be filled. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Pero yung sa dami ng accomplishment mo, yayabang ka. Diba? Yun ang danger ng accomplishment. Yun ang danger ng strategy. Tapos pag may nagsabi sa'yo na ganito, Hoy, kapatid, alam mo ba kung ilang taong ko nang ginagawa? 30 years na akong naggagaganyan. Ikaw kailan ka lang? See, yung pride mo. Na hindi mo kayang tanggapin na may mga ibang tao na kayang mag-suggest sa'yo. Pero kung humble ka na, childlike ka, ganun ba? Tingnan ko nga kung tama yung ano mo. Magkakaroon ka ng room for improvements kasi alam mo na ginagawa mo naman to para sa Panginoon. Pantay-pantay lang tayo sa gawain. Pag sanay ka nagpapaturo sa Panginoon, kahit sinong dumating sa'yo, kaya mo magpaturo. Pero pag sanay ka na wala nang makapag-suggest sa'yo kahit ang Panginoon, lalo na ang kapwa mo tao. Tuloy tayo. Dito sa Review and Herald, November 18, 1890. Pakibasa. There are many who seem to imagine... Sandali. Ituloy ko lang yung kanina, napakaganda eh. Sabi dito, these things call attention to observer. This man is entitled to heaven, but it is a deception. Works will not buy for us an entrance into heaven. So never mong bilangin lahat ng accomplishment mo, ng resume mo, na parang ito, sa Panginoon ay parang katanggap-tanggap. Lahat ng ito ay bunga ng pagmamahal ni Kristo sa iyo. At never na para mahalin ka ng Panginoon. Faith in Christ will be the means whereby the right spirit and motive will actuate the believer, and all goodness and heavenly mindedness will proceed from Him who looks into Jesus, the author and finisher of our faith. Ang faith, bunga lang yan ng pagtingin mo kay Kristo. Pero pag hindi ka tumingin kay Kristo, wala kang faith. Bale, Pastor, yung mga works na ginagawa natin, hindi because na gagawin natin dahil we want to be saved, but we do it because we are saved. That's a result. It is not the fruit, it is not the root, it is only the fruit of the righteousness of Christ. Ito yung bunga ng righteousness ni Christ sa atin. Review and Herald, November 18, 1890, pakibasa. There are many who seem to imagine that outside observances are sufficient for salvation, but formalism, rigorous attendance on religious exercises will fail to bring the peace of God which passeth understanding. Yes. Gusto ko lang ituloy ito, no? Tingnan mo, pagka nagpaplano tayo araw-araw, di ba? HDL 18.3, we have not wisdom to plan our own lives. It is not for us to shape our future. Christ in His life on earth made no plans for Himself. Wala tayong wisdom. Si Christ nga, araw-araw, nakadepende lang sa Ama. He accepted God's plan for Him, and day by day, the Father unfolded His plans. So should we depend upon God that our lives may be the simple outworking of His will. As we commit our ways to God, to Him, He will direct our steps. Too many in planning for brilliant future make an utter failure. Let God plan for you. Kaya alam mo kung bakit ka na-frustrate, bakit sumasama ang loob mo? Kasi lahat ng plano mo, pag hindi natupad, masyado ang sama ng loob mo dahil hindi natupad yung plano mo. Pero kung araw-araw, didepende ka lang sa plano ng Panginoon. Mag-fail man yan, mag-succeed man yan,
Nagtitiwala ka lang sa Panginoon kasi hindi ka naman ipapahamak ng Panginoon, kundi para sa kagandahan ng karakter mo, mangyayari ang lahat. Siguro, let me wrap up this sa napakagandang quotation. Ang sabi ni Oswald Chamber, "The greatest spiritual blessing we receive is when we come to the knowledge that we are destitute. Until we get there, our Lord is powerless." Walang kapangyarihan ng Panginoon hanggat hindi tayo destitute. He can do nothing for us as long as we think that we are sufficient. Ito pa, napakaganda. When Satan tells you that you are a sinner and cannot hope to receive blessing from God, tell him that Christ came into the world to save sinners. We have nothing to recommend us to God, but the plea that we may urge now and ever of utterly helpless condition makes His redeeming power a necessity. So, ang recommendation lang natin sa Panginoon ay yung necessity natin. We are recommended to God because we need Him. We are not recommended because of our special, dahil special tayo, mas magaling tayo, kaya tayo nire-recommend sa Panginoon. Kaya tayo i-recommend sa Panginoon dahil kailangan natin ang ating Panginoon. Anong reaction mo dito? Yes, so ang dami po nating natutunan na hindi tayo dapat dumepende sa ating sariling mga plano, kundi ilalapit natin to lahat sa Panginoon pa rin. Napakaganda. Lalong-lalo na sa mga matagal na sa ministry, we must learn how to kneel and pray it all to God. No? At saka yung pagninil natin, pagpapakumbaba natin, hindi mapagpakunwari o pagpapakitang tao lang na tayo nagpapakumbaba. Minsan pag nagsusorry ka, huwag kang magsorry lang. Kailangan nagsusorry ka na alam mo talaga kung bakit ka nagsusorry, ipinagpapakumbaba, huwag ka na magre-reason out pag kayo nagsorry. Kasi pag nag-reason out ka, parang gina-justify mo lang ang sarili mo. Sige po, Pastor. So, sa pagtatapos po natin, let's pray po. Okay, let's pray. Mahal na Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa pagbubukas niyo ulit ng salita ng Panginoon at salamat sa pagtuturo sa amin na we should not trust in our own plans and continually pray and to have that spirit of absolute reliance upon you. Lord, we pray for the Holy Spirit to continually guide us as we tackle more topics in this season of righteousness by faith. And Lord, we pray for you to humble us to a point that we will fully depend on your presence sa buhay namin. All this we pray in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Wow, so napakaganda po ng ating tinalakay ngayong araw. At sana po, marami po kayong natutunan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, na ang mga plano natin ay dapat lagi nating iniluluhod sa Panginoon. So ako po ulit, si Alexa Tahod, kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. Ito po ang ating programang Sharing the Vision.